Apresurate! Bilisan niyo ang paghahanda. Malapit na magsimula ang piging. Sige, Kapitán Santiago. Mga binibini, ikinagagalak kong makita kayo rito. Kayo tumuloy. Incredible! Kamangha-mangha ang tahanan ng kapitan. Ang daming mahalin palamuti. Tunay! Ngayon lang ako nakatanaw ng ganitong uri ng kasa. Tila ba'y langit? O Diyos, tayo na lamang ang magtungo sa kusina. Wala talagang pinagbat ang Las Pilipinas sa ibang bansa. Puro Indio pa ang ninirahan dito. Ayoko talaga sa mga Indio. Ako ay nagsilbi ng 20 taon sa bayan ng San Diego. Kahit batid ko ang lihim ng 6,000 tao sa bayan ng San Diego. Ngunit, kinakailangan ko na pala lumisan. Sino ang nagkikit sa akin dito? Mga matatak ng babae? Hermano Tercero! Mga walang galang! Cara gruesa! Ngunit Padre, ano ang sanay ng paglisan ninyo sa San Diego? Kayo ba yung hindi natawa sa pamalagi niyo roon? Hindi, ang bayan ay nawala na sa tamang daan. Anong ibig ninyong ipaiwati? Iyang mga erehe at pilibustero ang tinatangkilik ng pamahalaan. Padre, estoy ofendido. Tal vez se olvides. Ako ay isang funsyonaryo de gobyerno. No me importa, no es importante para mí. Basta't masabi ko ang gusto kong sabihin kapag nagdesisyon ang isang praile, kahit ang hari man yan ay walang magagawa upang kontrahin ang gusto kong gawin. Yan ang tatandaan nyo! Ngunit Padre, siya ang kumatawang hari ng bayang ito. Estimados caballeros, hindi natin kailangan magbangayan sa usapang ito. Terror! Vergonzoso! Bobo! Buenas noches, damas y caballeros. Kinagagala kong ipakilala sa inyong lahat ang anak ng aking lumang kaibigan na si Senyor Crisostomo Ibarra. Narito pala ang kura ng aming bayan, na matalik na kaibigan ng aking ama. Paumanhin, ngunit ang buong akala ko'y kayong Padre Damaso. Si, ako nga. Ngunit kahit kailan, hindi ko naging matalik na kaibigan ang iyong ama. Nakahanda na po ang mesa para sa hapunan. Maupo po kayo. Hindi na. Sa totoo ay para sa inyo talagang salo-salo yan. Ihain na ang tinola. Bilis! Dalhin mo yun dito, pronto! Sa lahat ng putahe dito sa Las Pilipinas, tinol ang aking paboritas. Senyor Ibarra, mabutit di mo nalimutan ang ating bayan. Gayon, ikay na malagi ng 7 taon sa Europa. Kailan may hindi ko malilimutan ang aming bayang kinagis na. Ngunit tila'y ito pa nga yata ang nakalimot sa akin. Halos isang taon na walang natanggap na balita mula sa San Diego. Kaya't hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mapagtanto ang kalunas-ulas sa sinapit ng aking pinakamamahal na ama. May bang usapan? Ano ang pinakamahalagang aral na iyong nakalap mula sa iyong paglalakbay? Aking napansin na ang pananaganap o pagdarahop ng isang bayan ay katumbas lamang ng kalayaan nito o di kaya ang kawalan nito. Ay lang ang natutunan mo, libat ang pastit, alam ang impormasyong iyan. Huwag kayong mabahala. Kilala ko ang padre mula nung almusmus pa lamang. Ganyan na lamang talaga siguro ang kapalagayan ng loob ng kura sa akin dahil na nga lamang sa pinagsamahan nila ng aking mahal na ama. Que deskerado! Pagpaman ninyo, ngunit kailangan ko ng humaga. Minom na lamang tayo, alang-alang sa Las Pilipinas at Espanya. Salud! Nakita niyo ba ang ugali ng batang iyon? Nakatuntong lang sa ibang bansa, akala mo kung sino na. Que stupido! Buenas noches, Teniente. Pinadala ba kayo dito ng praile, kaya kayo nandito? Hindi, senyor. Nais ko lamang ipabatid sa inyo ito. Mag-iingat kayo kay Padre Damaso na may natutunan na kayo sa nangyari sa inyong ama. Ang ibig sabihin nyo ba ay may kinalaman kayo sa sinapit ng aking ama? Tulad ng nalalaman ng lahat, siya ay namatay sa bilangguan. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay nagkaroon ng walang awang kaaway at siya ang dapat sisihin sa pagkasawi ng inyong ama. Tienes? Sabihin mo, Teniente, sino ang taong iyong tinutukoy? Sino ang walang hiyang taong iyong tinutukoy? Senyor, walang iba kundi ang dating kura, si Padre Damaso.
Kaya din to, Darius. Bakit ninyo sinasaktan itong batang pasgit? At bakit ninyo kinukonsente ang lalaki na ito? Huwag niyo tinatayo-tayo diyan. Huli ninyo ang lalaking ito. Arrestenlo ahora. Dali niyo sa kwartel. Ni amigo, bakit di kayo galit na galit sa akin? Amigo, hindi kita naging kaibigan. Huliin niyo siya. Dali niyo sila sa kwartel. Crisostomo, aking anak. Nais mo muna magpakasal sa Malabon upang ikay na may makapagpahinga. Tiago, sa San Diego na lamang kaya. Total at malapit na rin naman ang pista roon. Kapitan, paumanhin po sa pagputol ng iyong usapan. Ngunit nariyan na po ang Ginoong Crisostomo Ibarra. Buenos días, Kapitan Tiago. Buenos dias, Tia Isabel. Overhin, Kapitan Tiago. Maria, ano at wala kang hinihingi? Hindi mo ba itatanong sa akin kung ano ang aking naging kalagayan sa aking napuntahang iba't ibang bansa? Tiyak nga na marami ka nang napuntahang bayan. Sa mga bayan ngayon, marami ka na rin nakasalumuhang mga tao. Tiyak na maraming kapuri-puring kababaihan doon. Di mo ba ako minsang nalimutan? Totoo nga, maraming maririkit na kababaihan sa aking mga bansang napuntahan. Ngunit, maaari ko bang makalimutan ang babaeng nagpawari sa akin ng tunay na kahulugan ng marikit? Ang babaeng nauna sa lahat ng marikit na dalaga sa mundo. Ikaw yun, Maria. Ako ay nagagalak na tayo nagkaroon ng panahon makapag-usap ng natin sila. Bueno, kailangan na pala akong umuwi dahil bukas ay oras na. At Diyos mahal ko. Tio, Saan ang punta niyo? nos vamos de vacaciones, Tio. Ng byateryo upang kuhanin ang mga gamit, Padre. Kami tutungo ng San Diego. Ganon ba, Isabel? Estoy informado. Walang galang na po. Maaari niyo po bang ituro sa akin kung nasa napunta kami? Sinunod ko na po ito. Utos na matabang pari. Kung ganon, ay nasa ng bangkay? Pinamukay po ito ng pari at ipinalipat sa libingan ng Chile. Mukhang masaya ka ata, Piloso Potasio. Parating na ang sigwa at kidlat na maaaring pumatay at sumunog. Kapagod na ako, kuya. Maaari ba tayo magpahinga? Hindi pa maaari. Pagagalit sa atin ng sakristan ngayon. Lagi na lang ba tayo papirapan dito, kuya? Sana magkasakit ako bukas para lagaan ako ni Nina. Para makatakas ako rito. Ikaw din, kuya. Hindi maaari. Mamamatay si Inay sa linggo at mamamatay naman tayo sa gutom. Magkano na lang ba sasaray mo sa buwan na ito? 2 piso na lang. Pinatawan pa kasi ako ng 3 multa. Bayaran mo na lang yung sinasabi nila nanakaw ko para matigil ng pagbibintang sa akin. Walang makakain sina pag ginawa ko yan. Higit pa rito, 2 onsa raw ang nanakaw mo, sabi ng sakristan mayor. Katumbas ng 32 kamay. Ganun kalaki, kuya? Sana nga ninakaw ko na lang. Tiyak, mapatay rin naman nila ako sa bugbog.
Crispin, magdahan-dahan kasi yung pananalita. Kay pasaway ninyo, ikaw, Basilio, magmumulta ka nun dahil sa hindi tamang papatugtog ng kampana. Hindi ka uwi hanggat hindi nag-exact ng alas 10. At ikaw, Crispin, hindi ka uwi hanggat hindi mo na ilalabas ang 2 unsang iyong ninakaw. Kahit kailan wala kay pagdalang, pati simbahan ay pinagnanakawan ninyo. Ipinagluto ko ang aking 2 anak. Batid ko'y pagod na pagod sila galing sa kumbento. Siguradong masisiyahan sila sa niluto kong pagkain. Ubus na. Ngunit ito'y para kay... Alis na ako. Nasaan yung 2 pasit na yun? Nagsisilbi pa sa kumbento. Hindi mo man lang bahintayin ng mga anak mo? Inuutusan mo ba ako? Wala akong pakialam kung kailan ko gusto umalis. Pagtira mo na lang ako ng kikitain na 2 pasit na yun. Inay, buksan yung pipito. Basilio! Basilio! Anong nangyari sa'yo? Bakit nagdurog ang iyong noo? Ako po'y tumakas sa kumbento. Ngayon lamang ako pinauwi na sa Cristan Mayor dahil hindi daw po ako makakauwi hanggat hindi nag-aalas 10 ng gabi. Bawal lang maglakad ng alas 9 kaya't noong nakasalubong ko po ang mga Guardia Civil sa bayan ay sinigawan nila ako upang tumigil. Ngunit nagtatakbo po ako. Pinaputukan po nila ako at isang tunglo ang dumapi sa aking noo. Mga wala talaga silang puso. Nasaan na nga ba ang kapatid mo si Christine? Naiwan siya sa kumbento, inay. Hindi siya maaaring umuwi hanggat di niya naibabalik ang 2 unsang kanyang ninakaw. Bakit Panginoon? Kawawa naman ang aking bunso. Pinaratangan siya sa kasalanan ng hindi niya ginawa. Nagdurusa ba tayo dahil mahihirap lamang tayo? Inay, Magpahinga ka na, Basilio. Pahinga ka na. Galang na bata, ang magnanakaw. awa po sa akin. Hindi po ako nagdakaw na yun. Huwag mong takasan yung gawang kasalanan. Marapat na lamang kay parusahan. Maniwala po kayo. Hindi po ako nagdakaw na yun. Sa Cristan Mayor po ako nagdakaw na yun. Padre, huwag kayo maniwala. Pinagbibintangan niya lamang ako. Walang galang, pati sa harapan ng kuray nagagawa magsinungaling. Kahit kailan napakasama ng iyong kapatid. Crispin! Basilio, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Inay, titigil na po kami sa pagsisilbi sa kumbento. Sunduin niyo na po si Crispin kinabukasan sa kumbento at kuhanin ang aking huling sahod. Oo anak, bukas na bukas dadalhan ko ng gulay ang kura at kakausapin ko na rin. Susunduin ko si Crispin. Anong kailangan mo? May dala po akong gulay. Nais ko po sana kausapin ang kura. May sakit ang kura. Ngayon malalaman ko. Hindi siya maaaring kausapin. Kung ganon, nasa ng anak ko si Crispin. Crispin? Ikaw ang ina nagmagnanakaw? Aba, matapos magnakaw ng batang iyon, may tumakas din. Inutusan pa nga ako ng kura na pumunta sa kwartel at magsuplong. Sa katunayan, papunta ng mga Guardia Civil sa inyong tahanan upang hulihin ang iyong mga magnanakaw na anak. Ano bang klaseng pagpapalaki ang ginawa mo sa mga anak mo? Ang bunso mong anak ay tila nagmana sa kasamaan ng kanyang ama. O baka naman, higitan pa niya. Hindi ba ate? Batid kong nais mong masaktan! Nasa ng salapi! Oo, tama na po! Opo, mahirap po kami. Wala po akong permanenteng trabaho at ang aking mga anak din ang magtatrabaho para sa kakainin namin sa araw-araw. Lumabas din. Mahirap nga kayo. Kaya nagawang magnakaw ng mga anak mo. Hindi magnanakaw ang mga anak ko. Kahit gutom, sanay din kami sa gutom. Kahit sabihin nyo hampas lupa at mahirap kami, hindi po magnanakaw ang mga anak ko. Hindi nila kakayanin yun. Pes, kaya na lang ang Diyos at Alperes ng issue. Walang gana na po. Walang gana na ako. Ano pong gagawin ko sa'yo ng dalawang Magnanakaw? Gawa-gawa lamang yan ng baratong Friday. Pakawalan na ang ina at pampasikip lamang yan dito sa kwartel. Spit! Basilio! Ligayang pagbati at pagdating ni Maria at Tia Isabel. Napansin niyo ba ang galaw ng Padre Salvo? Kakaiba ang kanyang ikinikilos kanina. Ano kaya ang bumabagabag sa kanya? Maaari pa nagawan mo ng paraan na huwag makasama ang bagong kura. Hindi ako komportable tuwing siya ay kasama. Palagi kong nahuhuli ang kanyang mga titig sa akin. At tuwing kami magkakausap,
Marami siyang mga bagay na sinasabi na hindi ko naman maunawaan. Ngunit, mahal ko, alam mo naman ang kaugalian dito sa bayan natin. Ang mga padre at opisyal ay nararapat na imbitahan sa mga itong uri ng simpleng pagdaraos. Disculpa, may Crisostomo. Kailangan ko lang kausap si Tia Isabel ng saglit. Buenas noches, Padre Salvi. Nais ko po kayong anyayahan para sa aming munting kasiyahan na ipagdaraos naming magkakaibigan para bukas. Tinatanggap ko ang inyong paanyaya. Para na rin ito sa inyong kaalaman na hindi ko nagtatanim ng sama ng loob. May buhaya! Crisostomo! Impresyonante. Anong oras na? Padre, ano ang nangyari sa'yo? Bakit tila'y puno ng galos ang iyong mukha? Wala lamang ito. Naligaw lamang ako sa gubat. Sita Levices, tayo na't mananghalian lahat. Ben! Basilio! Asan na kayo? Andito na ang nanay! Crispin! Alisisa, halina't sumubay kayo ng pagkain sa amin. Ang mga Alperes! Ikukulong nila ako! Ikaw? Ikaw? Kasangbat ba kayo rito? Ah! Papatayin ko kayo! Kaya ang ikukulong ko! Alisisa! Uupupin ko si Aling Sisa. Kailangan niya mapagumot sa lalong madaling panahon. Para na rin ito sa kanyang kapangalan. Gulong ng kapalaran! Mukhang masaya yan ah. Magiging matagumpay kaya ang aking balak? Sinasaad dito na ang pangarap ay pangarap lamang. Sinungaling naman pala yan. Ano ibig mong sabihin, amigo? May natanggap akong telegrama. Naaprobahan na ang pagsisimula ng pagtatayo ng aking paaralan. Bakit kayo naglalaro ng Rueda de la Fortuna? Tama na po, Padre. Tao po. Senyor, Maaari niyo ba akong bigyan ng inyong payo, Senyor? Ako ay naghahangad sana ng inyong basbas at nang hindi na rin ito hadlangan pa ng alperes o ura. Ginoong Ibarra, narapat kang matutong yumukod sa mga naghahari-harian. Para din ito sa iyong ikabubuti. Mga amigos, nandito na pala kayo. Vamos, simulan na natin ang humego. Si Vamos. Sige. Balita ko ay ang Padre Damaso ang magsermon sa misa sa umaga. Siyang tunay, malaki nga daw ang ibabayad sa Padre upang magsermon sa pagdiriwang. Ang magsaya ay hindi nangangahulugan ng paggawa ng mga kabaliwan. Tinyente. Tila ako'y hindi makapag-sermon dahil sa daming sorbetes na aking nakain. Ngunit Padre, kayo lamang ang libas na nakakaalam ng buhay ng San Diego. Tayo na lamang ang humayo at akin kayong gagawin. En el nombre del Padre, del Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Amén. Les has dado tu buen espíritu para que les enseñe. No les has quitado tu voz de la boca, sino que les has dado agua para Senyor, mag-iingat kayo sa pasinayan ng init na eskwelahan ng bukas. Ikaw? Bakit mo ako binabalahang ng ingat? Hindi nga yun mahalaga, ngunit huwag kayong lalapit sa bukay, sa malaking bato. Darating ang panahon na itong gusali ay babagsak. Subalit, mag-iiwan ng isang makahulugang kasaysayan ng nakaraan. Ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.
Ngayon tinayo natin ang isang paaralan kung saan nakasalalay ang lipunan at siyang aklat na nakakatakda ng kinabukasan ng bayan. Mabuhay! Sir Ibarra, ikaw naman ang maglagay ng palitan. Salamat sa iyong ginawang pagliligtas sa aking buhay. Tatanawin ko yun bilang malaking utang na loob sa iyo. Nagbayad lamang ako ng pagkakautang sa inyo. Wala kayong dapat ipagpasalamat. Ngunit sumadya ako rito upang muling magkautang na loob. Kung sakaling may mag-usig na makapangyarihan sa nangyaring misteryo, sana'y huwag makalabas ang naibulong ko sa inyo sa simbahan. Kung iyon ang iyong nais, iyon ang masusunod. Huwag sanang maalis sa inyong isipan na mag-ingat pa rin dahil maaaring nasa paligid lamang inyong mga kaaway. Batas ng buhay ang di pagkakasundo. Lahat tayo may kaaway mula sa pinakamaliit na kulisap hanggang sa tao. Mula sa pinakadukha hanggang sa lalong mayaman at makapangyarihan. Bakit pa kinakailangan ng arkitekto? Gayong paaralan lamang ang itatayo. Hindi na kailangan pa ng bisa sa paggawa nito. Dahil kahit ako ang nagplano magdisenyo ng ating simbahan. Ang mga hindi mabuting loob ay hindi pinagpapala ng Panginoon. Kaya agang namamatay at napupunta sa impyerno. Tulad na lamang ni Don Rafael na isang erehe at pilibustero na tinangka akong kalabanin. Napakawalang modo! Sabi ka ng padre! Tigilan mo ako! Ibarra! Pakiusap, pitigil mo na ito! Alam niyo na ba ang balita? Patay na raw ang Padre Damaso. Huwag kang magsalita ng ganyan, lalo't hindi pa napatutunayan. Hindi ako sang-ayon sa ginawa ni Senyor Ibarra. Isa na siyang ere at pilipustero. Mabuting ginoo si Senyor. Sino ba naman ang hindi magagalit kapag tinapakpapakan ang katauhan ng iyong ama mismo sa iyong harap? Ngunit, papaano na kaya ang iyong nais na ipatayo iyong paanglan? Batid kong maraming nakatataas ang tutol dito. Mahal ka na, Maria. Maayos din ang lahat. Huwag kang mag-alala. Mamatay lang yung padre. Paano na si Cristo mo? Ang mahal ko. Madaming pwedeng mangyari sa kanya. Tia, ako'y labis na nag-aalala. Sabik na akong muli siyang masilayan. O Diyos ko, nasaan ang aking nobyo? Hindi pa kayo maaaring magkita, Maria. Mahigpit na ipinagbili ng iyong ama na hindi pa kayo maaaring magkita ni Crisostomo. Ang hindi pa natatanggal ang hatol sa kanya bilang ekskomunikado. Ama, Santiago, ano ang nangyari? Porke tila ikay pawis na pawis at sobrang lungkot. Talagang nakakalungkot na balita ang nais kong ipabatid. Hindi sang-ayon at nais raw ng ninong ni Maria Clara, ang Padre Damaso, na itigil ang pag-iisang dibdib ni Maria Clara at Crisostomo. Ano? Tama ba ang aking pagkakarinig? Aba, Santiago! Tinanggahan ko rin ng kurang, ngunit ako may utang kay Crisostomo. Ngunit ako rin paparusahan ng kurang, hindi lang ngayon at sa kabilang buhay. Mahal ko. Mabuti pa kayo tumigil sa pagtangis. Mahal kong anak, sinabi ng kura na may binatang taga-Espanya na gusto raw makipag-isang dibdib sa iyo. Diyos mio, Santiago! Akala mo ba'y magagawa ng anak mo iyan na para lamang nagpapalit ng damit? Nasa labas na po ang mga pinagkakagulang ng ibang tao. Dumating na po ang Kapitan General. Pasok po kayo. Bienvenido a casa. Nasaan ang binatang nabalitaan kong nakawin ni Padre Damaso? Nagaw niya ang aking pansin. Kamang-kamang. Sino sa inyo ang Padre Damaso? May sakit po ang Padre Damaso. Mamay na ito sa kasalukuyan.
Kahanga-hanga, Crisostomo Ibarra. Natutuwa akong malaman na may pinatatayo kong paaralan. Ukol din sa hindi niyo pagkakunawaan yung Padre Damaso, ako nang bahala, lumabas sa ukol sa inyong ex-kuliyan. Muchas gracias, Kapitan General. Ang inyong kabutihang loob ay tatanawin hanggat ako'y napupulit. Ito ay tinuturing kong malaking utang na loob. Kahanga-hanga, Crisostomo Ibarra. Natutuwa akong malaman na may pinatatayo kang paaralan. Ukol dun sa hindi niyo pagkakunawaan ng Padre Damaso, ako nang bahala lumapit sa Arsobispo ukol sa iyong ex-kuliyan. Muchas gracias, Kapitan General. Ang inyong kabutihang loob ay tatanawin hanggat ako'y nabubuhay. Ito ay tinuturing kong malaking utang na loob sa inyo. Ang pagmamalasakit mo sa iyong bayan ay walang kapantay. Bueno, ang tanging hiling ko lang ay magninong sa kasal ninyo ni Maria Clara. Palapitin mo rito ako pa yung takasang balis. Ano nga ulit ang ngalan noon? Sisang Baliw. Nandito na ang inang Baliw. Sisang Baliw. Ano nga ako? Ay tamis, mabuhay sa sariling bayan. Alam mo, tumigil ka na. Itiko mo na yung bibig mo. Sayawan mo na lang ako. Ayoko po sumayaw. Gusto ko pong kumanta. Sa ayaw kong kumanta ka? Ang gusto ko, sumayaw ka! Kung ganoon po, kayo na lang po ang sumayaw. Ang pangit po ng itsura niyo. Aba, walang modo! Tama na po! Baliw! Tama na! Dito na! Ayusin at pakainin niyo si Aling Sisa! Abat, kakampihan mo pa yung baliw na yan? Ano? Babae mo pa yung baliw na yan? Ha? Ihiko mo yung bibig mo at wala akong babae. Baka nasisiraan ka na rin ng isip. Senyor, meron ho kayong panauhin. Senyor Ibarra. O Ginoo, ano ang inyong dahilan at kayo ay naparito? Nais ko lamang ipaalam sa inyo na ang inyong nobyang si Maria Clara ay may karamdaman, Senyor. Bukod pa roon, nais ko na din magpaalam sa inyo. Ako ay tutungo sa Batangas. Nais ko lang malaman kung may gusto po kayong pahabilin sa aking pag-alis. Ganoon ba? Bueno, gracias Ginoo. Naway maging malulahati ang inyong paglalakbay. No, Senyor. Siento Maria, dahil sa akin, kaya ikaw ay nagdaranas ngayon ng karamdaman. Senyor Ibarra, pangalan ko'y Lucas. Ginoo, ako ang kapatid na taong madilaw na pumanaw. Senyor, magkano ba ang ibabayad sa pamilya ng aking kapatid? Ginoo, kailangan ko nang umalis. Paumanhin ngunit sa susunod na lamang tayo mag-usap. Ngunit senyor, nais ko lamang malaman, magkano ba ang inyong babayad? Ang pamilya ng aking kapatid ay namatayan. Sa susunod na lamang tayo mag-usap tungkol sa kabayaran. Ginoo, ako ay dadalaw sa may sakit. Tunay nga po ka, nang nagpahirap at nagbilad sa init sa aking ama. Nananalaytay ang pag-ugali niyo sa inyong mga ugat. Ngunit kung malaki ang inyong babayad, nagiging mabuti magkaibigan tayo. Kapitan Tiago! Kanino ko pa kayo inaantay? Por favor. Tingnan niyo ang aking anak, Don Tiburcio. Tila, kanino pa masama ang kanyang pakiramdam? Kayo niya ay naramdaman ninyo. Ang Padre Salvi!
Oo nga pala, kasama namin ngayon ang pamangkin ng aking asawa, si Don Alfonso Linares. At isa siyang abogado. Mamamay sakit nga siya. Ngunit mapapagaling na naman ito. Akin na lamang siyang resetahan ng gagagamot. Oo nga pala, kasama namin bumisita ang pamangkin ng aking asawa, si Don Alfonso Linares. At isa siyang abogado. Todos, nandito na ang Padre Damaso. Padre Damaso. Padre, kasama namin ngayon ang pamangkin ng aking asawa, si Don Alfonso Linares. Padre, buen dia. Ito at mayroon po akong sulat na nais ibigay sa inyo. Trabaho? Madali na lamang yan sapagkat natanggap ka ng abogado sa Universidad Central Leo. At asawa, kakausapin ko na lamang ang Kapitan Tiago tungkol dyan. Tiago, tila esperadong tao din. Ito ang kasama ng Don Tiburcio. Siya ang pamangkin ng Don, Padre. En realidad, Tiago, sa tingin ka ay maganda kung magkakamabutihan sila ni Maria Clara. Makakabuti ka sa kanya. Padre, makipagkita ako kay Bara. Anong dapat kong gawin? 500 piso lamang ang binigay para sa paggamatay ng aking kapatid. Padre? Basta de hablar. Salamat ka nga at hindi ka pinakulong. Mama, ipapahanda ko ang mga halamang gamot upang makatulong sa kanyang pagaling. Sinang, por favor, maaari mo bang sabihin kay Ibarra na hinating nila ako? Sabihin mo sa kanya, Sinang, hindi na ako ng tuluyan ni Ibarra. Okay. Anong nais mo ipahiwatig, Maria? O siya, Clarita. Halina, tutulungan kita maganda para sa pamumpisan. Ako sa pula. Ay siya. Ako sa pula namin. Ama, maaari bang makahiram ng kwarta para maitaya? Pamilyar nga kayo. Nasawi ang inyong ama dahil sa palo ng mga sibil. Nais kong ngunit, hindi sa akin ang salaping ito. Ito ay Ginoong Crisostomo Ibarra. Para sa mga maglilingkod, para sa pag-aalsa. Umahig na tayo. Kahit anong sapitin natin, igayon lang din naman ang kalalabasan. Ang Kapitang General at ang Ginoo ay may samahan. Huwag tayo may pabahala. Ano ba namang klaseng tirahan ito? Kaya papangit. Wala pang galang mga naninirahan dito. Pagkahampasin mo nga ang mga iyan tulad ng ginagawa ng kura. Ngunit paano kung ako'y kanilang
sasaktan. Hindi ka ba isang Ginoo? Ngunit ako'y may karamdaman. Aba, bakit ganyan na lamang yung inaakto? Desvergonzada? Di bale, siguro'y naiinggit lamang kayo sa akin. Excelentísima senyora! Ako? Nainggit sa'yo? Nainggit ako sa kulot mong buhok at magaganang kasuotan. Peke naman! Hoy! Ako'y hindi isang probinsyano carried na isang sundalo. Ang mga alperet ay hindi nakakapasok sa aking tahanan at sila'y nasa labas lamang. Ang mga alteret ay hindi. Ngunit ang isang pilay. Oo! Matuto kang gumalang! Gusto mo maglaban ng aking kasuotan? Babayaran kita ng malaki. Patid kong dati ka labandera. Tigil ka! Alam ko ang lihim na itinatago ninyong mag-asawa. Karagruwesa, gusto mo ba magdugo ngayong bunganga? Bumabakar yan! Patigilin mo yung asawa mo! Magsitigil kayo! Kundi lamang kayo babae, pinatulan ko na kayo! Ginoong Alperes. Tumigil ka! Hindi ka isang Ginoo! Linares, hamunin mong Alperes ng sable o revolver. Kundi ay sasabihin ko ang katotohanan sa kapitan. Sandali, kaya po'y huminahon. Gandang araw, Tia Isabel. Ang sadya ko yung palam sa inyo na hindi na ako isang ex-komunikado. Crisostomo, ikay pinatawad na ng arsobispo. Si Clarita ay nasa balkon. Umada ako sa pulis. Nung ako'y makarating, nais ko unang makita yung tao. Mabuti na pala yung kalagayan. Pagpadin ko ako'y nagparito ng walang paalam. Magpapalibad ko muna at sasabihin. Maaari ba tayo makita bukas? Nagagal akong makita kay Bara. Paumanhing Ginoo sa aking pagsagabal sa inyo. Ano ang iyong nais pagtapat sa akin? Ako ay isang sugo ng mga sawimpalad. Nais kong isaad sa inyo ang pag-uusap na ginawa namin ng pinuno ng tulisan, ang kahilingan ng mga sawimpalad. Ano ang mga iyon? Ako ay isang sawimpalad at alam ito na nakararami. Mas pinananaligan ko ang mga pangyayari kaysa sa mga salita lang. Kung ganoon, hayaan ninyo akong talakayin ng aking kasaysayan. Ang aking lolo ay dating tenedor de libro. Pinagpapula siya sa harap ng publiko habang kinakalagkad ng kabayo. Nagbikti siya dahil sa maling paratang sa kanya ay nagdulot ito ng kahihiyan na dinala ng kanilang asawa at anak hanggang sa akin. Sina, maaari ko bang malaman kung nasan si Maria Clara? Nasisiyan to, senyor. Pero nasabi niya sa akin na magkalimutan na lamang kayo sapagkat siya ipapakasal na kay Linares. Ano? Linari. Sinang, pakiusap. Sabihin mo sana kay Maria Clara, nais ko siyang makausap. Nakausap mo ba sa Elias? Hindi, ngunit kasama natin siya dahil minsan niligtas niya si Ibarra. Sumama ako dahil pinagamot niya ang aking asawa. Sasalakay naman tayo upang malaman nila na may anak na lalaki at matatapang ang pinatay nilang lalaki sa palo. Nabisa na kayo, sapagkat ako'y sinusundan. Bukas ang gabi ang pagsalakay. At sigaw ninyo ang pangalan ni Senyor Ibarra. Anong ginagawa mo rito? Hinihintay kong swabit ang ikaw ng gabi. Makakuha ng bara sa pata. Ikaw sige. Elias! Saan ka ba nagtatago? Saan ang tungo mo? Sa simbahan ko para magpangisa. Kilala mo ba si Elias? Hindi po. Sulong, hangal! Saan ang tungo mo? Hinahabol ko po ang lalaking may pilat sa mukha. Siya po si Elias. Alperet! Puri ko may katangkang mag-alsa ngayong gabi. Ano ka mo? Saan mo ito nalaman? Ito ay nalaman ko sa babae nung pasay sa akin. Sinabi niya ang paghahandang mga ganat upang sumuti sa hotel. Kung ganoon, tayo ay magtatalaga ng mga guardian civil. Ginoong Ibarra! Ginoong Ibarra! Bakit ka na pa rito, Elias? Kalat na po sa buong bayan na may sasalakay raw sa kartel.
At sinasabi rin kayo raw ho nag-utos at nagbayad upang sumalakay. Diyos mio! Nakakatiyak ako na ang pangalan ninyo ay sigaw mamayang gabi. Mas mabuti pang ayusin nyo na ang inyong mga papeles at umalis na po kayo rito. Ginoong Ibarra, may kaugnayan ba kayo ni Don Pedro Ibarra Mendia? Oo, siya ay ang aking ninuno. Sino yan? Sa ngalan ng hari, buksan niyo ang pintong ito at kung hindi, mapipilitan kaming gibain. Napakaraming pagpatok likha ng mga tulisan ni Tandang Pap. Hindi, Guardas Aguirao at Cordillo ang naglaban kagabi, kaya't nakakulang si Don Filipo. Uy, Louie, Aminin mo, sino nag-utos sa inyo? Sino ang likod at utak sa pag-asa nyo? Kahit pera-perasoy niyo pa ako, hindi ko isisiwalat sa inyo mga nalalaman ko. Ito ang namubagay sa'yo, stupido! Dios mío, ¿qué estás haciendo aquí? Sino ka? Ay, nadawit lamang po ako dahil dumami po ako sa patio ng kwartel. Paumanhin po. Padre, sandali lang. Ngayon sumasakit na naman ang aking tiyan. Ito ang sumisimbolo sa panibagong simula. Sa muling pagbabalik. Mag-ingat, Pilipinas, at manood. Bakit si Crisostomo lamang ang hindi nakagapos? Gayon siya ang utak ng pag-aalsa. Napakaduya! Naandito nga kami para sa Birhen, Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Bueno, atin ang pag-uusapan ng pag-isang dibdib ng dalawa. Ako nga binibini. Tinulungan ako ni Elianso pang makatakas. Maria, narito lamang ako upang sabihin sa iyo na ikay aking pinatawaran sa iyong nagawa. Maria, nais ko lamang magpaalam. Naway maging maligaya ka kahit wala na ako sa akin. Para, por favor, pakinggan mo muna ako. Hindi ako tunay na anak ng aking ama. Anak ako ng iyong kahaway, Crisostomo. Anak na nagpahirap sa iyong ama, Crisostomo. Ang iyong liham, naging kapalit ito ng dalawang liham ng aking anak sa gitna ng kanyang paghihirap. Perdon na may, Crisostomo. Pinagbantaan ako ng taong nagbigay sa akin itong liham. Kaya, dahilan kaya wala akong nagawa kundi ibigay ang iyong liham sa kanya. Perdon na may, Crisostomo. Perdon na may. Maria, mama. Maria, mi amor. Naunawaan kita. Ngunit, totoo ba? Babalik ang kasal? Oo, totoo ito. Ngunit sa kabila nito, hindi magbabago ang tunay kong nararamdaman. Ay, ikaw lamang, Crisostomo. Ang tunay at hangi kong minamahal. Ako'y nagmula pa sa kamay nilaan. Aking rarasyonan ng damo, ang hukom at ang kura. Huwag kang magpapasakay ng kahit sino sa iyong bangka. May isang bilang kong nakatakas. Sige, lakad! Ginoo, panahon na upang tayo maghiwalay. Ako'y sisisid ng matulin at malayo, upang ako'y kanilang sundan at sila'y maligaw. Iligtas mo ang iyong sarili. Magkita na lang man tayo sa libingan ng iyong mga ninuno sa panahon ng Noche Buena. Ako nang galing pa sa malayo para lang masaksiyan ng inyong pag-isang dibdib. Nag-amuhi ba kayo ng iyong magiging asawa? Kaya ganyan lang iyong inaakto? Tunay niyo po ba akong minamahal?
Sabihan niyo ang aking ama na ipatigil ang aking pag-iisang dibdib sa binatang kailan may hindi ko minahal. Ang minamahal ko po si Crisostomo. Noy, nasisihan pa akong mabuhay sapagkat alam kong kahit saan siya magpunta, dala niya ang aming masisiyang alaala at ibigan. Ngunit ngayon, ang naghihintay na lamang sa akin na yan, pentuang bibingan. Ako'y iyong patawarin, sapagkat ako ang sanhi ng iyong pagluluksa. Ika'y napamahal na sa akin. Ang kaligayahan mo lang, ang tangay kong hinahangad. Kung totoo nga yung mga sinabi, payagan ninyo akong pumasok sa kumbento. Payagan ninyo akong magmongha. Sa kumbento, magmongha, Maria, maraming lihim na itanago sa mga pagharang ng kumbento. Kung ano nakikita mo sa labas, ika'y bawat sa Kung gayon ako'y mamamatay na lamang. huwag. Sige, ika'y magmongha na lang. Huwag ka lang magpakamatay. Oh, Diyos ko! Sa akin ay ibuhos lahat ng kabalos ng inyong nais. Huwag niyong idamay ang walang malay kong anak. Siya ay inyong iligtas. Basilio! 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 Anak! Anak! Basilio! Andito na ang nanay. Ay pagluluto kita ng paborito mong ulam! Gising na, Basilio! Basilio, kumising ka na! Andito na ang nanay at sasama pa tayo, di ba? Basilio! Basilio! Gising ka na! Inay? Inay! Inay! Inay ko! Gumising po kayo! Inay! Inay! Gumising po kayo, Inay! Inay! Ginoo! Ako'y tulungan ninyo. Kuhanin mo ang kahoy malapit sa batis at italaksan mo. Isabay mo sa pagsunog ang katawan ko at bangkay ng iyong ina. Mamamatay ako, hindi ko makikita ang pagbubuang liwayway. Kayong mga maiiwan, batiin na pagsikat ng araw at alalahanin ang mga nabilid sa dilim ng gabi. Namalagi na si Padre Damaso sa Maynila. Kinabukasan ay natagpuan na lamang siyang patay sa kanyang Padre higaan. Damaso, gumising kayo! At pumasok si Maria Clara sa kumbento. Ilang linggo bago maging mongha si Maria Clara, si Kapitan Tiago ay nawala na ng interes sa buhay at gusto na lamang mapag-isa. Siya ay pumayat at kung tumingin ay waring hindi na nakakakita. Consumatum est.